2009 dahil po sa bagyong Ondoy noon. 20 pamilya ang inilikas sa barangay De La Payong sa bayan ng Arayat. Tumaas po kasi ang tubig sa mga baradong drainage at umapaw na estero. Ayon po sa mga barangay officials, kung nagmamatigas pa rin ang mga residente, ay ipatutupad na rin nila yung tinatawag na forced evacuation. At payo po naman ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center, huwag magpakampante ang mga residente habang palayo ang bagyong Ompong. Pagkatapos umano ng ulan ay posible namang magkaroon ng pagbaha sa ilang lugar dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River. Nasa above alert level na ang Pampanga River sa Candaba at Arayat. Mamayang gabi po hanggang bukas sinasang tataas pa ang tubig sa mga ilog sa Pampanga. Marami pa rin pong lugar na hinagupit ng bagyong Ompong ang wala pa rin supply ng kuryente. Ito'y dahil po sa maraming transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines, partikular sa Hilagang Luzon, ang naapektuhan ng bagyo. Sa report po ng NGCP, kabuuang 19 na transmission lines ang naapektuhan ng hagupit ng bagyong Ompong. At sa naturang bilang, pinakamaraming naapektuhan sa Northern Luzon na may 17 at isa sa Southern Luzon. Kabilang po sa mga lugar na walang kuryente ang Isabela, Cagayan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Gayon din po ang ilang lugar sa Aurora at Quezon. Sasagawa po ang full swing ng pag-inspeksyon at pagsasaayos ng mga naapektuhang transmission line sa oras na po na gumanda ang panahon. At susunod po, 8 bahay sa Pasig City naabo naman po sa sunog habang bumabagyo sa Northern Luzon. At ang detalye po, abangan sa pagbabalik ng special coverage po tungkol sa bagyong Ompong. Si Lourdes Marilu Manla, tubong Cagayan de Oro, ang nanguna sa papremyong brand new house and lot mula sa Alessandra. Hindi ako makapaniwala. Pagpanood ko, kita ko ang pangalan kong ang laki-laki. Hindi maputol yung sigaw namin. Tagal ko na nangarap na sarili naming bahay. Congratulations, Mami Lourdes. Sana'y mas lalong maging masaya ang iyong pamilya sa paglipat nyo dito sa Alessandra. Salamat sa DZMM Teleradyo at Alessandra. Congratulations, kapamilya! DZMM pa rin po ang una at lagi ninyong pinakikinggan. Kaya mula po sa amin, maraming salamat po, kapamilya. Dalawamput isang minuto na po makalipas ang 4:00 ng hapon. Bagyong Ompong, a DZMM special coverage. Special coverage. Radyo Patrol Balita! Balita! Bagyong Ompong, a DZMM special coverage. Nagpapatuloy po ang ating special coverage sa bagyong Ompong. Ulan po rito sa Maynila, 2 oras ng tumila, pero naku, malakas pa rin po ang hangin. May report si Radyo Patrol, Ara Perez. Ara.
Henry, pansamantalang nakaramdam ng ginhawa itong mga residente ng Maynila matapos tumigil yung ulan ng mahigit 2 oras. Kanina bago ako sumalang, umulan ulit, pero ngayon bigla na namang tumigil yung ulan. Sa kabila niyan ay nananatiling napakalakas ng hangin dito sa lungsod. Dito sa Manila Bay, napakalaki ng mga alon at yung mga basura, napakaraming basura na ang inanod dito sa dalampasigan. Yung iba na naghahanap ng kanilang mapapakinabangan ay nangangahas pa rin na lumusong dito sa tubig na punong-puno na ng mga basura. Yung namang street dwellers kanina nakausap ko, ang sabi nila desidido pa rin sila na dito sa Rojas Boulevard matulog, magpalipas ng magdamag. Kahit pa kaninang magdamag hanggang kanina bago mag lunchtime ay abot tuhod yung baha na kanilang naranasan dito sa Rojas Boulevard. Samantala, sa ibang balita, dead on the spot ang isang lalaki na kinilalang si Victorio Pascual Jr. Sinasabing itong si Pascual ay nakatayo lamang at nakikipagkwentuhan sa labas ng isang coffee shop sa Macapagal Boulevard sa lungsod ng Pasay nang makarinig yung mga customer ng coffee shop at yung staff ng sunod-sunod na putok ng baril at ng kanilang silipin ay nakabulagta na itong biktima. Isang baril ang nakuha sa bag nitong biktima. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, ito ang Radyo Patrol, Ara Perez, ABS-CBN News, DZMM. Ara. Henry. Okay. So yung nasa likod mo, Manila Bay, pero nakikita ko yung tambak na basura na hinaanod ng dagat, Sabi mo kanina, merong mga nangangahas pa rin na mga ahoy diyan sa basura. Mamulot ng mga siguro mapakinabangan nila, Wala bang nagbabawal sa kanila? Wala bang kasi delikado rin yan kahit anong sabihin nila, Tama ka dyan, aminado, itong mga nangangalakal ng basura na bawal talaga yung mamulot dito ngayon. Pati itong mga street dweller, talagang bawal silang matulog dito sa Rojas Boulevard. Pero doon sa tanong mo, wala nagbabawal sa kanila at sila ay gusto pa rin na dito sa Manila Bay manatili. Yung iba dito maghanap ng kanilang maaring mapakinabangan at mabenta at yun ang kanilang pagkukunan ng pambili ng pagkain. Katulad pa rin yung kanilang pamumuhay ng mga normal na araw na para bang walang bagyo. Ganon yung kwento nila sa akin. Okay, maraming salamat, Ara Perez. Live po mula dyan sa Maynila, sa may Manila Bay. Samantala, mahigit pong 3,000 pamilya ang lumikas sa mga evacuation center. Diyan naman po sa parte ng lungsod ng Marikina. At kaugnay po niyan, may report si Radyo Patrol 41. Jeffrey Hernaez. Jeffrey. Henry, na natiling nakataas ang ikalawang alarma sa ilog ng Marikina at 3:50 p.m. Nasa 16.8 meters pa rin ang taas ng level ng tubig sa ilog. Gayunpaman, pumigil na ang pag-ulan sa mga oras na ito, ngunit ramdam pa rin ito nga malakas na hangin. Naglabasan na rin sa kanilang mga bahay ang ilang residente. Marami ang nandito sa gilid ng ilog at pinapanood ang malakas na agos ng tubig. Samantala, ayon sa Marikina Public Information Office, umakyat nasa mahigit 3,000 at 600 pamilya o mahigit 18,000 individual ang lumikas sa 16 na binuksang evacuation center. Pinakamarami sa Malanday Elementary School na may mahigit 800 pamilya o nasa 5,000 individual. Ayon sa ilang lumikas, maaga na silang nagtungo sa mga evacuation center dahil sa takot na rin na maulit ang mga naging karanasan noong panahon ng Bagyong Ondoy. Sa bahagyang pagganda naman ng panahon ngayon, Henry, pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ng mga lumikas na pamilya na huwag munang bumalik sa mga tahanan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito ang Radyo Patrol 41, Jeffrey Hernaez, CBN News, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol 41, Jeffrey Hernaez. Samantala, inaalam na po ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines ang laki ng naging pinsala ng Bagyong Ompong sa mga transmission lines.
Ayon kay NGCP Vice President for Operations and Maintenance Gildo Listano, nakaantabay na ang kanilang team sa mga lugar na napinsala ang kanilang mga transmission lines at agad nilang isasaayos sa mga ito sakaling gumanda na ang sitwasyon ng panahon. Hindi pa rin tiyak kung hanggang kailan ang isasagawa na pagkukumpuni sa mga ito. Ayon po kay Raul Solido ng NGCP Luzon System Operations, malaking bahagi pa rin ng Luzon sa ngayon ang total blackout dahil sa paghagupit ng bagyong Ompong. At kabilang na po dito ang Cagayan, ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Apayao, Mountain Province at Nueva Vizcaya. Ang La Union 17% ang mayroong kuryente, habang ang Benguet ay nasa 10% lamang po ang may kuryente. Sa Isabela 11%, Pangasinan 15% at Zambales nasa 19% ang may mga kuryente. At posibleng tanggalin na po ng Philippine Coast Guard ang suspensyon ng biyahe ng mga sasakyan pandagat sa Central Visayas. Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Coast Guard spokesman Captain Arman Balilo na ito yung mga biyahe sa Cebu papuntang Leyte, Western Bohol, Dumaguete, Surigao at Butuan. Sa ngayon po, anya, binavalidate na mga tauhan ng Coast Guard ang lagay ng karagatan sa naturang mga lugar at sinabi po ni Balilo na may suspension pa rin ng biyahe sa Batangas. Kaya mahigit pong 6,000 pang pasahero ang stranded doon. Sa ngayon, anya, wala pa naman silang natatanggap na request for rescue kung may mga nawawalang mangingisda. Umaasa po si Balilo na walang maritime incident sa hagupit ng bagyong Ompong. Anytime na, well, baka mag-lift ng suspension doon sa Central Visayas kasi gumaganda na yung panahon at ang naging basihan natin dito kahapon kaya natin sinuspend ay yung laki ng alon at yung lakas ng hangin. Yan po si Philippine Coast Guard spokesman Captain Armand Balilo. Samantala, tropa po ng PNP Maritime Group pumwesto na sa Marikina area. At may report si Radyo Patrol 44 Henry Atwelan. Henry. Yes, nasa Marikina itong tropa na ng PNP Maritime Group mula sa Campo Crame. Dalawang 6x6 truck na puno ng mga polis itong dumating sa lungsod na may dalang iba't ibang gamit tulad ng mga rubber boat at mga chainsaw na gagamitin naman na pamutol sa mga nakahambalang sa daan. Ayon naman kay NCRPO Director Guillermo Elizar, magsisilbing augmentation force ang nasabing puwersa sa mahigit 100 PNP personnel na itinalaga na ng Marikina para i-monitor yung sitwasyon sa lungsod. Banggit pa ni Elizar na isa ngayon, nasa 17 meters na yung level ng tubig sa Marikina River at nanatiling sa second alarm. Katuwang din ng PNP ang Joint Task Force NCR sa pag-monitor ng sitwasyon sa Marikina. Nag-alat ang ating station commander or chief of police ng around 150 members of search and rescue teams, and these are being augmented by personnel coming from the district mobile force battalion, pati na rin naka-standby din yung ating regional mobile force battalion. We can say na around 100 personnel could be augmented here, and ang Joint Task Force NCR ng Armed Forces of the Philippines ay nagpadala rin ng tropa na anytime pwedeng gamitin dito. Ang tinig ni NCRPO Director Guillermo Elizar. Ito ang Radyo Patrol 44, Henry Atwelan, ABS-CBN News, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol 44. Samantala, inaalam na ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines ang laki na naging pinsala ni Ompong. Yan po ang balita natin kanina. Samantala, patuloy po natin i-follow up yung sitwasyon ng kuryente dahil maraming bahagi po sa Northern Luzon especially at ilan sa Central Luzon ang wala pa ring kuryente hanggang sa ngayon.
Samantala, naapektuhan ng bagyong Ompong ang signal ng Globe sa ilang lugar, partikular sa Tugigaraw, Cagayan at Ilocos Norte. Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Yoli Crisanto, Senior Vice President for Corporate Communications ng Globe, nagkaroon ng konting fiber cut sa ilang lugar. May isang cell site anya na nanguwi o nag-twist dahil sa lakas ng panahon ng hangin. Pero ayon kay Crisanto, nagpapatuloy po ang kanilang restoration effort. Samantala, hiniling ng Globe sa NDRRMC na muling pag-aralan ang sistema sa alert messages. Ayon po kay Crisanto, dahil sa sunod-sunod na request sa mga SMS ng NDRRMC ay sumobra po ang laki ng volume, kaya nagbara. Katunayan na niya, kahapon lang nasa mahigit na 120 million ang pinadala ng NDRRMC sa Globe. Mga messages po ito. Hiling ni Crisanto na sana repasuhin ito para mas magamit ng tama at epektibo ang communication tool at maiwasan talaga yung mga sakuna. Sa ilang pang balita tungkol po kay Ompong, 8 bahay sa loob ng isang compound ang nasunog po naman sa Rosario, sa Pasig City. Nasa 130 individual ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa Cordova compound pasadong alas 12:30 ng tanghali. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na umabot po sa ikalawang alarma. Ayon kay Pasig Fire Marshal Superintendent Aristotel Banyaga, electrical overload ang isa sa mga tinitignan nilang sanhi ng naturang sunog at wala po namang nasaktan sa insidente. Abiso naman po sa mga customer ng Maynilad. Sinimulan na po dapat na raw po ay simulan yung pag-ipon ng tubig dahil posible pong mawala ng supply ng tubig mamayang gabi. Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Engineer Ronald Padua, Head ng Water Supply Operations ng Maynilad, na simula po kaninang alas 8 ng umaga ay tumataas ang turbidity level ng tubig sa Ipo Dam at bandang alas 12 naman ay nagbawas na sila ng produksyon ng tubig dahil po sa paglabo din ng tubig sa Lamesa Dam. At kapag anya nagpatuloy ito, posibleng mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi ay mawala ng tubig sa matataas na lugar o matataas na lugar sa Quezon City, Maynila, Parañaque at Pasay City. Mga bandang 11 o'clock po kanina ng umaga ay nakita na po namin yung pagtaas ng turbidity sa Lamesa at nagbawas na rin po kami ng aming production. So inaasahan po namin sa mga susunod na oras kung hindi po gaganda yung level ng turbidity sa Ipo is maaari pong may mga customers na po kami maapektuhan mga bandang gabi. Yan po ang tinig ng pinuno ng Water Supply Operations ng Maynila na si Engineer Ronald Padua. At yan po ang ilan pa sa mga nagbabagang balita hanggang sa mga sumandaling ito. Ako po si Henry Maga Diaz, tutok lamang po kayo. Magpapatuloy ang ating special coverage tungkol po sa bagyong Ompong. Maging alerto, manatiling ligtas sa gitna ng bagyo. Tropical Cyclone Warning Signal number 5. Maaaring maranasan ang epekto ng bagyo sa loob ng 12 oras matapos unang maitaas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 5 sa isang lugar. Inaasahan ang hangin na may lakas na higit sa 220 kilometers per hour. Mag-ingat laban sa storm surge o daluyong na may taas ng lampas sa 3 metro sa may baybaying dagat. Pinapayuhan ng mga residente na agad na lumikas. Malawak at mabagsik ang pinsala na maidudulot nito sa mga pananim, serbisyo ng kuryente at komunikasyon, mga bahay at iba pang istruktura. Isang paalala mula sa Red Alerts, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
DZMM Special Coverage. Tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZMM tungkol po sa pananalasa ng bagyong Ompong. At kukunin po natin ang ilang sitwasyon sa iba't ibang mga bayan sa Northern at Central Luzon na dinaanan po at naapektuhan ng bagyong Ompong. At unahin na po natin ang mismong vice-gobernador ng lalawigan ng Tarlac na si Vice Governor Carlito David, dahil po maraming bayan daw dyan sa Tarlac ang lubog sa baha. At alamin po natin kay Vice Gov. Vice Gov, magandang hapon po. Vice? Wala pa. Tingnan natin sa kabilang linya. Okay, Vice Gov? Vice? Ayan, tingnan ulit natin. Vice Governor Carlito David ng Tarlac. Magandang hapon po, Vice. Wala pa rin. Siguro tawagan natin maya-maya, no? Dahil ayon po sa ating report, siguro dahil bukod sa lakas ng hangin ay marami pong tubig ang bumuhos, hindi lamang po sa Cagayan, kung hindi hanggang sa Central Luzon. Kaya nga po, maski ang Pampanga ay naka-alert ngayon dahil ganyan naman nangyari pag may bagyo halimbawa sa Northern Luzon, especially dun sa Cagayan area, Isabela area, after ilang days bababa yung tubig sa Pampanga River, kaya pati yung Pampanga, Bulacan naapektuhan ng mga baha ilang days after yung mga bagyo. Okay, tingnan po natin si Vice Gov ito. Okay, si Vice Gov Carlito David ng Tarlac. Magandang hapon po, Vice. Magandang hapon po sa pakikinig. Po. So kamusta po ang inyong bayan? Dahil sa aming balita ay marami ang mga bayan na lubog sa baha dyan sa Tarlac. Ang ang apektado ngayon dito sa probinsya ng Tarlac, yung Kamiling, halos 50% ng barangay out of 61 barangay underwater po at Kamiling. Kagagaling lang namin doon sa kanina, pero ngayon nandito na kami sa Santa Ignacia. So ginagawa ko yung mga paraan ng mga dapat gawin para makaligas yung mga tao. At ngayon may nasa protection center na yung mga ibang kababayan natin dito sa Kamiling. At si Mayor Agustin, ginagawa yung trabaho nila at dinadala yung mga pagdalhin sa mga evacuation center. Yung pamilya doon, mga 50 na. At ang apektado pong barangay nga, sabi ko mga kalahati ng mga 61 barangay, 7,560 families ang apektado ng baha dito sa Kamiling. Gaano po kataas yung baha na nararanasan dyan sa Kamiling, Vice? Ang pinakamataas po na tubig dito yung sa may papuntang Bayambang, yung sa may Kamilingan Sur, saka sa Sorgi, hanggang Bewang po at malakas po ang current dahil umapaw po, nag-overflow yung Kamiling River na nagagaling sa bayan ng Mayantok naman, at yung tubig nagagaling sa Bales tapos Mayantok at bagsak sa Kamiling. Usually lalo na pag nagpapakawala ng dam dyan sa may bandang Nueva Vizcaya, naapektuhan din kayo dyan sa Kamiling. Pero pag nagbabaha dyan sa Kamiling, apektado rin yung karatig bayan, yung Ramos. Kamusta po ang Ramos? Yung Ramos po, malayo naman dito sa Kamiling, bandang norte po yun. Pero hindi po masyadong apektado ang Ramos ngayon. Kamiling po, at saka yung Paniki, mga ilang barangay ng Paniki, underwater din po yung sa may Salumagi. Sa may barangay Salumagi, yun po ginawang cut basin ng ng flood control. Kaya may lubog po sa loob yung Salumagi ng Paniki. Okay, kawawa naman yung mga nakatira doon. Ginawang catch basin. Pero anyway, Vice, so gaano karami yung mga na-evacuate na po o nasa yung mga evacuation center dyan po sa Tarlac? Yung ang merong evacuation centers lang pong nagligas dito
yung Kamiling, tapos Kamiling po, sabi pa kanina, mga umigit na 50 pamilya, at pero ang apektadong pamilya po rito sa Kamiling is 7,560 families ang apektado. Ang 33,600 na individuals ang apektado po rito sa bayan ng Kamiling. So yung mga kalsada naman po, kamusta? Nadadaanan po ba yung mga lalong-lalo na yung mga importanteng kalsada, no, dyan sa Kamiling? Yung pong going to Bayambang, yung Romulo Highway, yung parte ng Sorgi, tapos Kamiling Surat sa Norte, going to Bayambang, hindi na po passable dahil hanggang biwang na po ang tubig doon. Okay. So, warning na rin po sa mga dadaan sa mga lugar na yan, no? Medyo mahirap pa o hindi pa madaanan hanggang sa ngayon. Yung diyan sa may papuntang Bayambang, yun po ba? Opo, yung from Tarlac City to Bayambang via Kamiling, hindi na po pwedeng daanan ng Kamiling dahil nabewang na po ang tubig doon at malakas ang current na nagkagaling sa Kamiling River, nag-overflow po yung Kamiling River. Okay. Maraming salamat po, Vice, sa inyong pagbigay ng update sa amin. Thank you, Vice Governor. Si Vice Governor Carlito David ng Tarlac. Okay. Kamiling po ang bayan sa Tarlac na medyo apektado ng tubig baha dulot ng bagyong Ompong. Gaya nga sinasabi ko kanina, ang Tarlac kasi isa sa mga dinadaanan yan, lalong-lalo na yung mga ilog doon, pag nagbabaha doon sa norte, especially sa side ng Cagayan at Nueva Vizcaya, nagpapatuloy sa mga ilog hanggang makarating ng Tarlac, hanggang makarating ng Pampanga. Sa pagkakataon ito, hindi pa ho ito yung galing siguro sa sa Isabela o sa Cagayan. Ito ay dulot ng malalakas na ulan, dulot pa rin ng bagyong Ompong. Samantala, doon po naman sa La Union, ayon po sa ating report kanina, matindi na rin yung mga pagbaha dyan sa La Union dahil maraming mga river system ang nag-overflow na rin dahil nga malakas yung, hindi lamang malakas ang hangin, malakas rin yung ulan nitong Ompong. Siguro sa mga sandaling ito talagang rumaragasa si Ompong dyan po sa rehiyon ng Ilocos. At ayon po sa report, may 20 tao ang nawala kaninang alas 12 ng tanghali. Okay, alamin po natin kung ano ang ginagawang operasyon para mahanap yung 20 tao na ito na nawawala o kaya sila ay nakita na o na-recover na o ano nangyari, mula po kay Brian Hoves, Designated Operation Center Manager ng La Union PDRRMO. Hello po, sir. Magandang hapon po. Kamusta po dyan sa La Union, sa inyong pag-monitor? Balita po namin may 20 katao ang hinahanap kayo hanggang sa kaninang tanghali. Yes po, sir. Totoo po yun. Meron po tayong reported po kanina na near drowning na incident po dito sa munisipyo po ng Tubao. Sa kagandahan, pero sa mabuting balita po ay lahat po sila ay na-recover po ng buhay. Buti naman. Nangyari? Yes po, sir. Ang nangyari po, bali sir, ongoing pa lang kasi yung investigation nila regarding with that incident, sir. Pero ang initial na report po nila, itong mga nakasakay sa bangka ay nagpumilit, sir, na lumikas or pumunta sa isang evacuation site. Yun ang hindi pa namin confirm, sir. Dahil sa pagpupumilit nilang lumikas, gamit niyong rocket. Ngayon, dahil sa lakas ng hangin at lakas ng alon, tumaob bigla yung rocket na sinasakyan po nila. Naku naman. Yes. Okay. Buti naman na-rescue sila o paano nangyari at nakaligtas sila? Ang na-rescue po sila, sir, sumabit sila sa isang portion sa mga batuhan, and then sa tulong ng ating mga kasama sa buhay or nai-recover po sila ng buhay.
Kamusta naman, Mr. Hoves, ang sitwasyon dyan sa La Union? Malakas ba ulan sa mga sandaling ito at hangin? Sa sandaling po ito, sir, pabugso-bugso po yung hangin, sir. Ganoon din po din sa ulan natin. May mga minuto na bigla na lang lalakas ang ulan, may mga minuto din na biglang lalakas na rin ang hangin. And as of now, sir, ongoing po yung operation po natin, yung evacuation operation po natin sa mga iba't ibang munisipyo dito sa La Union, tulad po ni munisipyo ng Aringay, ni munisipyo po ng Caba, kung saan meron pa rin tayong mga tao na stranded po doon. Yung mga sitwasyon po sa pagbaha, dahil ayon po sa report kanina, at least 3 malaking river system ang nag-overflow. Kamusta na po? Yan po ang patuloy nating minomonitor po as of now, sir. Tuloy-tuloy pa rin yung communication natin sa kanila. Panang sa ngayon ay ma-update tayo. Pero as of now, sir, nandoon pa rin nag-overflow pa rin yung ibang mga kalsada natin, lalo na sa mga barangay roads po natin. Yung mga tao naman doon, so marami na po bang na-evacuate? Yes, sir. Marami na rin pong na-evacuate. Pero may mangilan-ngilan na lang po siguro na mga tao na hindi pa nakaka-evacuate dahil nga po mahirap pasukin dahil nga po sobrang lakas nung agos ng tubig. Okay po. Okay, maraming salamat, Mr. Hoves. Yes. Maya-maya po rin siguro maghihingi kami ng update tungkol po naman dyan sa La Union. Maraming salamat, sir. Okay, wala anuman po, sir. Si Mr. Brian Hoves, ang tagapagsalita po naman doon sa RRMC. Hindi, sa PDRRMO, ayan, ng La Union. Samantala, pabugso-bugso pa rin po ang ulan ang nararanasan sa kanlurang bahagi po naman ng Luzon. Ito yung area ng Zambales, Western Luzon. Ito ay ayon na rin po sa Pag-asa. At may report ng ating kasamaan, Radyo Patrol 48, Sandro Ochona. Sandro? Oo, Henry, kanina ng alas 2 ng hapon, base dun sa pinakahuling Severe Weather Bulletin number 18 ng Pag-asa, itong bagyong Ompong, napanatili nito yung kanyang lakas. At ito'y kumikilos sa na kanluran, hilagang kanluran. Ang ibig sabihin lamang yan, ang tinatahak niya kung hindi ito magbabago sa mga susunod na oras, palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero bagamat ito'y sinasabi nga palabas na ng Philippine Area of Responsibility, hindi nangangahulugan na ng panganib na dala itong bagyong Ompong habang papalabas nga ng ating bansa. Ang babala ng Pag-asa, itong kandurang bahagi, yung western side ng Luzon, ito ay makakaramdam pa rin ng epekto ng bagyong Ompong hanggang Lunes. Kasi sa Lunes pa nga inaasahan na gaganda ang panahon sa kandurang bahagi ng Luzon dahil nga patuloy habang papalabas humahatak pa rin ito ng mga kaulapan na may dalang pag-ulan na maaaring ibagsak dito sa kandurang bahagi ng Luzon. Kaninang 1:00 ng hapon, huling ang namataan ang mata ng bagyong Ompong sa layong 85 kilometro kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Mamayang 5:00 ng hapon o maya-maya lamang inaasahan nga na magbibigay ng panibagong update ang Pag-asa hinggil nga sa bagyong Ompong. At ulitin lang natin, Henry, bagamat ito'y sinasabing nga ang direksyon niya palabas na ng Philippine Area of Responsibility, hindi nangangahulugan na wala ng panganib. Kaya lalo na doon sa mga lugar na flood prone o kaya landslide prone, lalo na ilang araw na rin umuulan, pinag-iingat ng Pag-asa itong ang mga residente na nakatira sa mga lugar na yan. Sa ngayon ay nananatili pa rin may umiiral na rainfall warning, nakataas ang orange rainfall warning sa Bataan at Bulacan. Ang ibig sabihin nito, matindi pa rin ang buhos ng ulan dyan at nagbabadya ang pagbaha. Itong mga warning na bakit binabanggit ngayon
ito'y umiiral mula alas 3 hanggang alas 6 ngayong gabi, kung kaya't kailangang abangan ng mga ating mga kababayan yung mga huling rainfall warning at pati na nga yung weather update mula dito sa Pag-asa. Nakataas pa rin itong yellow rainfall warning sa lalawigan ng Zambales, o ibig sabihin patuloy pa rin na malakas ang buhos ng ulan na kapag ito'y nagpatuloy, maaaring bahain yung mga mabababang lugar, Henry. So mamaya abangan natin yung 5 p.m. na advisory update mula dito sa Pag-asa. Ito ang Sandro, kumusta naman? Medyo nabawasan na yung lakas ng bagyo habang dumaan ito sa sa Cordillera? Oo, hindi. Yung huling weather advisory kasi kaninang alas 2 ng hapon, inananatili pa ng lakas, ano? At bagamat ito nga ganito yung sitwasyon, hindi nga papalayo itong bagyo, hindi nangangahulugan na wala na sa ang ating mga kababayan. Kaya't ang payo nga ng Pag-asa patuloy na mag-monitor sa kanilang mga ibinibigay na update, Henry. Okay, maraming salamat, Radyo Patrol 48. Sandro Ochona. Okay, sabi po ng Pag-asa, babala sa ating mga kababayan, lalong-lalo dyan sa Western Luzon, kung saan nalasa ang bagyong Ompong sa mga sandaling ito, no? Habang papaluyo po o palabas, sabihin natin, ng par yung Ompong, hindi pa po lumalabas, pero habang kahit na lumalabas sa Parian, hindi po ibig sabihin ayon sa Pag-asa na safe na, dahil hanggang Lunes pa raw po yung maaaring epekto, lalong-lalo na yung pag-ulan dulot ng bagyong Ompong. Samantala, Radyo Patrol Ron Lopez, mga babiyaheng OFW na naapektuhan ng bagyong Ompong bibigyan daw po ng ayuda. Ito po ay dahil mula sa DFA. Radyo Patrol, Ron Lopez. Ron. Hindi makatatanggap ng 5,000 pisong cash assistance sa mga overseas Filipino workers na ang biyahe paalis o pabalik ng Pilipinas ay naapektuhan ng paghagupit ng bagyong Ompong. Ayon sa Department of Foreign Affairs, maaaring pumunta ang mga apektadong OFWs sa stasyon ng DFA sa NAIA, Clark International Airport, Mactan International Airport at Davao International Airport para matanggap ang tulong. Kailangan lamang ipakita ang original at reissued na ticket para mapatunayan ang pagbabago sa flight details, pati na ang employment contract at overseas employment certificate. Kabilang sa mga maaaring makatanggap ng ayuda ay yung mga na-stranded sa mga paliparan matapos makansila o ma-delay ang kanilang biyahe. Maaaring maproseso ang ayuda sa DFA Main Office sa Roas Boulevard at sa lahat ng Consular Office simula sa Lunes. Ito ang Radyo Patrol Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Okay, maraming salamat, Ron Lopez. Samantala, doon po sa Tabuk City, doon po sa Kalinga, kadadaan lamang ni Ompong doon, at ayon sa mga report na ating natatanggap, marami rin po mga ilog dyan sa Kalinga ang umapaw na po. So tignan po natin, nasa linya ng telepono si Forrest Tabang. Siya po ang Chief of Staff ni Congressman Allen Mangawan ng Tabuk City. Alamin po natin ang sitwasyon doon. Magandang hapon po, Mr. Tabang. Hello, good afternoon po, sir. Good afternoon po. So kamusta po ang sitwasyon dyan po naman sa Tabuk? Sa ngayon po, sir, ay tuluyan na pong humupa ang bagyong Ompong. Medyo nawala na rin po yung hangin at saka yung ulan. Pero nag-iwan po siya ng malaking pinsala dito sa amin, dito sa Tabuk at saka sa buong Kalinga po. So far, ang report ng City Municipal Disaster Coordination Office po ay may napinsala ang bagyong Ompong na agricultural land estimated to 81,571,000. At saka may estimated
public infrastructure infra projects are estimated to 10 million pesos. Ito po, sir, ay estimated po ng city at so far, meron po tayong isang missing po na individual at wala naman pong ibang nai-report na nasaktan. Sa ngayon po ay hindi pa po pinapaalis ang mga evacuees dito sa Tabuk, doon po sa kanilang mga kinaroroonan na may 2,646 individuals comprising 716 families. Ito po ay report po ng City Disaster Coordination Office. So sa ngayon po, sir, ay medyo unti-unti pong humuhupay ang Chico River na siya po yung nagbigay ng flood dito sa mababang portion po ng Tabuk City, sir. Madalas yung Chico River, ano? Yan ang pinaka sabihin natin yan, ng main river system dyan sa Kalinga. Pero kanina umapaw ito ng ayon sa aming report na natanggap, medyo tumaas itong Chico River kanina, Mr. Tabang. Yes po, sir, tumaas po siya at it poses flooding dito po sa lower portion ng Tabuk City, particularly dito sa barangays po ng Laya West, Tabaruan, at saka dito pa po sa low-lying areas po ng Tabuk po. Meron naman pong, wala naman po nasira ng mga, kanina sabi 10 million yung worth ng nasirang infrastructure. Yes, kamusta po yung mga tulay? Napaka-importante ng mga tulay dyan. Lalong-lalo yung mga footbridge dyan sa Kalinga. Opo. So far may mga footbridges na nasira, pero dito sa Upper Kalinga po, doon sa Pasil at saka dito pa sa Upper Tabuk. Yung mga major bridges natin na dinadaaran ng ating mga vehicles ay wala naman pong masyadong nasira, lahat naman po ay passable. Pero sa ngayon yung mga major roads namin going out and coming here in Tabuk City ay sa ngayon po ay closed pa rin po according to the report of the DPWH, sir. Dahil po sa landslide? Yes po, sir. Karamihan po landslide. Kasi dito po, especially sa Upper Kalinga, yung road linking yung Tabuk City to Mountain Province and Tabuk City to Balbalan ay mountainous area po yun. Kaya marami pong landslide po na siya rin yung nag-block dito sa mga kalsada natin. So yung papuntang yung mga kalsada papasok at palabas ng Tabuk, may nadadaanan pa rin po o maraming problemang landslide doon? So far sa ngayon ay medyo passable na po siya, except dito sa sa Tabuk, Kalinga Abra Road at saka dito po sa Kalinga Mountain Province Road. Pero yung Tabuk going to Cagayan at Isabela ay passable na po ngayon, sir. Kamusta naman po ang lagay ng panahon ngayon dyan? Umuulan pa po ba? So far, medyo huminto na po, sir. Pero may konting hangin at sana tuluyan na pong mawala na itong bagyo po. Okay, maraming salamat po, sir. At kung ano man magpa-follow up po kami dyan sa Tabuk City. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Thank you very much. God bless. Si Ginoong Forrest Tabang, siya po ang Chief of Staff ni Congressman Allen Mangawan ng Tabuk City dyan po sa Kalinga. So far, medyo okay naman po. Ayon sa report ni Mr. Tabang dyan sa Tabuk City, maliban sa ilang mga landslides, alam niyo po yung landslide dyan sa mga area na yan sa Apayao, sa Kalinga, tuwing uulan parang parang normal na dahil ewan ko sa laging siguro nangyari dyan, pero at least walang masyadong
pinsala ayon po sa kay Mr. Tabang dyan po sa Kalinga, Apayao. Kalinga lamang, iba pala yung Kalinga, iba yung Apayao, sa Kalinga. Tuloy-tuloy po ang pagtutok ng buong puwersa ng DZMM at ABS-CBN News dito po sa gupit ni Bagyong Ompong, at magpapatuloy po ang aming pakipag-usap sa iba't ibang mga local government units na apektado ng Bagyong Ompong makalipas lamang po ang ilang paalala. Maging alerto, manatiling ligtas sa gitna ng bagyo. Tropical Cyclone Warning Signal Number 2. Maaaring maranasan ang epekto ng bagyo sa loob ng 24 na oras matapos unang maitaas ang Tropical Cyclone Warning Signal Number 2 sa isang lugar. Inaasahan ang hangin na may lakas na 61 hanggang 120 kilometers per hour. Kaya nitong makapagtanggal ng mga bubong ng bahay, mga billboard at makasira ng mga pananim. Isang paalala mula sa Red Alert, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pagbuhos ng ulan, huwag hayaang bumuhos rin ang sakit sa inyong tahanan. Tandaan, ugaliing magdala ng payong o kapote. Maaari ring magsuot ng bota para hindi mababad sa baha ang paa. Iwasan ring mababad sa baha ang bahagi ng katawan na may sugat. Kung maaari ay uminom ng vitamin C o kumain ng mga prutas tulad ng dalanghita at ponkan o uminom ng kalamansi juice para lumakas ang resistensya laban sa sakit. Kung sakaling mabasa ng ulan, siguraduhin maligo at magpalit ng tuyong damit pagdating sa bahay. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ni Ompong, DZMM Special Coverage. DZMM Radio Patrol sa Ispreta, ugas sa balita at oras sa paglilingkod. DZMM Radio Patrol sa Ispreta, saan man sa mundo, una ka. DZMM Balita Ngayon. Narito na ang mga balita ngayon. Posibleng alisin na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Warning Signal bukas ng umaga. Sa press briefing kanina, wala ng lugar na nasa signal number 4, habang nakataas pa rin ang signal number 3 sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Group of Islands, Batanes, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao at Abra. Signal number 2 sa Isabela, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Zambales, Quirino, Pampanga at Bulacan. At signal number 1 naman sa Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Lubang Island, Occidental Mindoro, hilagang bahagi ng Quezon, kasama na ang Polillo Island. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ompong ngayong gabi. Sa Central Visayas, posibleng tanggalin na ng Philippine Coast Guard ang suspensyon ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Kabilang dyan ang biyahe sa Cebu papuntang Leyte, Western Bohol, Dumaguete, Surigao at Butuan. At narito mga pinadala ninyong mga video at larawan ng epekto ng Bagyong Ompong ngayong Sabado mula sa iba't ibang lugar sa Luzon. Pinadapa ng malakas na hangin ang mga pananim na mais
sa Barangay Sipay, Ilagan City sa Isabela. Thank you kay Joshua Abad. Sa Baguio City, hindi pa humuhupa ang ulan hanggang kaninang alas 10 ng umaga sa videong kuha naman ni Bennett Seriguini. Rumaragas ang tubig naman ng Bued River sa Barangay Twin Peaks, Tuba, Benguet ang nakunan ni Julie Pearl Bolasa. Nabidyohan din ni Irish Hakaban ang malakas na buhos ng ulan sa Barangay San Agustin East sa Agoo, La Union. At sa Barangay San Nicolas, Masantol, Pampanga, hanggang bintina ang tubig sa bahay ni Bayan Patroller Boom Yabut dahil sa walang humpay na ulan sa kanilang lugar. Ingat po kayo dyan mga kapamilya sa Masantol, Pampanga. Thank you mga kapamilya sa mga video at photo sa mga nais pong magbahagi mula sa mga apektadong lugar ng Bagyong Ompong. Ipadala lang sa Bayan Mo Patrol Mo Facebook at Instagram accounts at Bayan Mo Twitter page at i-report at abs-cbn.com. Para sa karagdagang balita, maglagon lang sa aming website. Sundan kami sa Twitter at ilike kami sa Facebook. At yan ang mga balita sa oras na ito. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol 630. Ako si Dexter Ganibe. DZMM Balita ngayon. DZMM Special Coverage. Hagupit ni Ompong. DZMM Special Coverage. Nasa linya po ng telepono. Marami po nakalinya kanina eh. Nasa na? Okay, doon po sa Baguio City, ayon po sa ating report na natanggap kanina, marami po mga landslides at may mga report na mga natabunan na bahay, ano po. At ganoon din pati yung mga rescuers, meron din pong mga natabunan din. Pero nakaligtas ata, may nahanap na 2. Bukod pa po dun sa mga landslides na sinasabing may mga tao na nasa loob ng bahay, may ilang lugar pa rin po dyan sa paligid ng Baguio at dun din po sa Benguet ang merong mga landslide. At kaugnay po nito, nasa linya ng ating telepono si Mayor Mauricio Dumogan ng Baguio City. Magandang hapon po, Mayor. Mayor? Si Mayor, tignan natin. Ulitin natin. Okay. Mayor Dumogan, magandang hapon po. Naputol siguro, no? Okay, tawagan po ulit natin si Mayor Mauricio Dumogan ng Baguio City. Dahil medyo maulan pa rin ata dun sa Baguio City. Alam po naman natin, kasi mabundok na area, Baguio, Benguet, pag umuulan, laging napakaraming mga landslide dyan sa mga lugar na yan. Okay, subukan ulit natin si Mayor Mauricio Dumogan. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po. Henry Umaga Diaz para sa Special Coverage ng DZMM sa Bagyong Ompong. Kamusta naman po dyan sa Baguio sa mga report na nakakarating sa inyo, Mayor? Yeah. Well, unfortunate dito sa City of Baguio, meron kaming casualties. Maliban sa, of course, mga injured, may casualties. Meron na yung 2 na-recover yung kanilang katawan dito sa Yanglan Camp 7. Merong isa pa dyan na sinabi na nilang confirm na patay, and then isa dito sa between Santo Rosario and Bacacang Central nung binavalidate nila na patay din, and then may 2 missing dito sa Camp 8 na natabunan yung kanilang bahay. Ongoing yung rescue operation, wala pang nakitang bodies nila. Yung totally halos covered by landslide yung kanilang bahay. And then may bahay dito sa Luknab,
na nahulog na 3 yung occupants na hanggang pa ngayon hindi nila mahanapan yung yung 3 occupants, so missing sila. So lumalabas na we have 3 na, tayong 6 na missing na more or less yung sinasabi nila ay baka patay din siya. Maliban sa injured na may dinalang injured sa Baguio General Hospital, galing sa Bacacang Central, and of course dito rin sa different evacuation centers we have 700, more than aabot na ng halos 800 yung evacuees namin. Well, karamihan sa kanila mabuti na lang at preemptive evacuation ng ginawa nila kagabi, but there are additionals na naidagdag sa 711 na evacuees dahil nga sa landslide. Marami tayong landslide sa Irisan, dito sa Gisad Sorong, dito rin sa Marcos Highway. So talagang maliban sa sinabi natin na yan nangyari ang casualties namin, at also we have the athletes from the different parts of the Philippines na playing sa Batang Pinoy Championship Game 2018, belated sa different public schools namin in the city of Baguio. So talagang because of this talagang dinulot ng Typhoon Umpong, talagang nag-suffer din sila, but we have done what we can to deliver the foods na kailangan nila sa kanilang mga belating areas in our city of Baguio. Okay, yun po yung mga casualties at yung mga nasaktan, dulot po ito lahat ng landslide doon sa iba't ibang lugar. Dyan po sa Baguio, Mayor? Yeah, dulot ng landslide. Kagaya din sa adjoining town namin na Itugon, landslide talaga ang dumali. Talagang hindi mo akalain na mangyari nga yung ganon. So siguro sa kanila din dito na hindi mangyari yung ganon, so hindi sila nag-evacuate, ngunit unfortunately nangyari nga. Okay, kamusta naman po yung mga kalsada dyan sa Baguio, kahit na yung papunta po dyan at palabas ng Baguio, kamusta po? Yung papunta sa Baguio, from Rosario La Union to Baguio, open hanggang sa Badiwan. Ngunit dyan sa Badiwan, hindi makakadaan yung mga sasakyan kasi ang dami yung nahulog na bato. So hopefully, ma-i-clear nila yung bato na talagang nahulog na yan, parang it will be passable. So yung Baguio Bawang, yung open for vehicular traffic. Yung Halsima Road dito sa galing sa Mountain Province to Baguio, sarado sa maraming landslide. So yon yung Okay, Mayor, meron po bang kailangan ang Baguio City mula sa national government para maipanawagan natin, Mayor? Well, talagang kung makapagbigay din sila sa aming mga casualties, matulungan kami dito, malaking bagay na tulong sa mga casualties. Balikan na lang natin mamaya si Mayor Mauricio Dumogan ng Baguio City. So marami pong kaso ng landslide doon sa Baguio City, at meron na nga pong kumpirmado mga namatay, at least 3 at 6 yung nawawala. At kumakala pa rin ang report kasi wala pa rin atang kuryente ron sa Baguio City, at patuloy pa rin ang pagulan. Samantala si Gov, mamaya na. Okay, unahin muna natin yung Pag-asa. Nagkakaroon na po ng briefing. Nasa na kaya at kamusta yung pananalanta ng bagyong Ompong dyan po sa may bandang Ilocos Region? Radyo Patrol number 48,
Sandro Ochona mula po sa Pag-asa. Sandro. Ang tropical cyclone warning signal number 1 ay makatulog pa rin ang patuloy na pag-ulan na may gusty winds o pagsubok. At dahil nga sa epekto ni Typhoon Ompong na pinapalakas ang ating hanging habagat, ay hindi po pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na mga sakyang pandagat sa halos sa buong baybayin ng Luzon, pati na rin sa kanluran at silangang baybayin ng Visayas. At samantala, kaninang alas 3 ng hapon, ang NCR-PRSD naman ay naglabas ng heavy rainfall warning. Nakataas ang orange warning level sa mga lalawigan ng Bataan at Bulacan, kung saan nakakaranas pa rin ng intense or matinding pag-ulan hanggang alas 6 ng gabi at mapanganib pa rin ang nakaambang mga pagbaha. Samantalang nakataas naman ang yellow warning level dyan sa lalawigan ng Zambales. Ibig sabihin po ay patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan hanggang alas 6 ng gabi at meron pa rin mga matinding pagbaha, lalo sa mga flood-prone at low-lying areas. Ano po ba ang inaasahan muli dulot ng update na ito? Muli ang lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone warning signal number 2 and 3 ay makakaranas pa rin ng stormy weather. Samantalang ang lahat naman ng lugar kung saan merong tropical cyclone warning signal number 1 ay makakaranas ng gusty winds or yung pabugso-bugsong hangin na may mga dalang pag-ulan. At dahil pinapaigting pa rin ni Ompong itong ating southwest monsoon, ang western Visayas at ang Mimaropa ay makakaranas din ng gusty winds or pabugso-bugsong pag-ihip ng hangin na may kasamang paminsang katamtaman hanggang sa may kalakasan ng mga pag-ulan. Samantalang ang Bicol Region, Eastern and Central Visayas naman ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mahihina hanggang sa mga katamtamang pag-ulan. At paminsan ay may kalakasan din. So sa lahat ng lugar na ito, kasama yung mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone warning signals, ay ang ating mga kababayan po ay pinapaalalahanan na maging alerto laban sa mga posibleng mga pagbaha, lalo na yung nakatira sa tabi ng ilog at sa mga low-lying and flood-prone areas, at yung mga nakatira naman sa mga mountainous areas laban sa mga pagguho ng lupa, at kung kinakailangan ay makipag-coordinate sa local TRRM offices at manatiling nakaantabay para sa updates mula sa Pag-asa. Tulad ng naipakita kanina, mapanganib pa rin pumalaot sa mga baybayin ng lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone warning signals sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa silangan at kanlurang baybayin ng Visayas. Muli, inaasang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Ompong mamayang gabi sa pagitan ng 8 and 10 p.m. At ang next update po ay ilalabas mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang latest update para kay Typhoon Ompong. Any questions from the press? Lalabas siya, wala bang weather system na pwedeng maka-apekto? Hindi naman. Oh, sorry. Hindi naman po kasi dire-diretso na siya, and as we can see sa ating satellite image, halos clear yung malaking bahagi ng Western North Pacific. So walang ibang weather system na posibleng humila kay Ompong pabalik ng PAR. Habagat, anong pwede pa rin magdala ng mga pag-ulan? Yes, patuloy pa rin ma-enhance or palalakasin ni Ompong itong ating southwest monsoon. So kahit nakalabas na ito ng PAR, dahil yung nakita natin sa ating imagery, paikot po yung hangin, papasok sa sentro ng bagyo. So ibig sabihin, kahit nandito na siya sa may gitna ng West Philippine Sea, ay makakaranas pa rin ang western section ng Luzon kasama ng Palawan ng maulap na kalangitan at meron pa rin mga pag-ulan. And yung improved weather condition na posibleng Monday na natin mararanasan. So nasa dagat na siya ngayon, ano? Yes, nasa dagat na siya dito sa palabas patungo sa gitna ng West Philippine Sea. Habang papalabas, sinasana yung lalakas pa at bibilis pa siya kasi nasa dagat na ulit? Tama yun. Pero sa ating forecast, dahil hindi naman ganon kataas ang temperature dito at dahil mabilis na rin yung kanyang kilos at patungo sa kalupaan, hindi natin nakikita na posibleng lumakas pang muli itong si Ompong. Tapos yung pagkinan niya dahil sa tumama na sa lupa? Yeah, so after landfall kagabi dito sa may Bagao sa Cagayan, dahil sa kanyang interaction or sa friction caused ng terrain ng Northern Luzon, meron tayong dalawang mountain systems dito, yung Sierra Madre at yung Cordillera. Medyo na-disrupt yung kanyang proper circulation, kaya sobrang humina yung bagyo. And also sa previous satellite images, before mag-landfall, bilog na bilog yung mata.
And then pagkatapos niya tumama, nag-shrink yung mata. Ibig sabihin na disrupt na yung yung wind circulation. Sir, dahil sa western parts na tatama, paano yung magiging effective yung kanina? Maulan ba tayo? Kasi talaga Hindi naman mas maulan, pero basically almost the same weather condition. Pabugso-bugso yung hangin and pabugso-bugso din yung ulan. Katulad ng na-observe natin ngayon, tumitila yung ulan, kuminsan malakas or yung pagbagsak ng ulan, pero tumitila pa din. Yes, tomorrow. And then by Monday, we should be able to see improved weather conditions for most of these areas kung saan naka-apekto itong si Ompong. Pwede ka ba bumalik sa mga kabahayan ng mga nag-evacuate or hindi pa rin siya advisable? So dahil nga kahit papalayo si Ompong, meron pa rin siyang effect sa habagat. So ibig sabihin meron pa rin mga pag-ulan na nararanasan since yung malaking area na ito ay saturated na yung lupa. So posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Siguro ang may best decision or last final call para sa pagbabalik ng mga evacuees sa kanilang mga bahay ay yung local government units kasi mas alam nila yung sitwasyon ng lugar sa kanilang mga localities. Ngayon po wala na kasi masyado na siyang palayo. So wala na tayong storm surge advisories sa may coast ng Ilocos region. Thank you po. Yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Muli ang next severe weather bulletin ay mamayang alas 8 ng gabi. Salamat po, magandang hapon at mag-ingat tayong lahat. Bagyong Ompong, a DZMM special coverage. Okay, yan po ang update ng Pag-asa. Balikan natin si Sandro Ochona. Sandro? Ayun po sa Pag-asa, medyo humina na nga yung bagyong si Ompong, pero wag tayong magkakampante, ano po, dahil ayon nga sa Pag-asa meron pa rin mga pag-ulan dulot naman po ng habagat na hinila po ng bagyong Ompong, o hindi pa rin po pwede maglayag sa iba't ibang mga lugar na naapektuhan ng bagyong Ompong, ano po. At syempre nandun din yung pag-iingat natin dahil matulas ang kalsada, maulan pa rin. Kaya po labis-labis ang paalala ng Pag-asa. Samantala, mga stranded na pasahero po sa mga pantalan sa buong bansa, marami pa rin po ayon sa Philippine Coast Guard. Report mula po sa ating kasamang Radyo Patrol, Ron Lopez. Ron? Henry, pumalo na sa halos 5,000 ang bilang ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Ompong. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, pinakamarami pa ring stranded sa Dumaguete, Negros Oriental na pumalo na sa mahigit 100 o 1,000 at 400 pasahero. Sa Hubasan, Northern Samar at Batangas ay nakapagtala rin ng tig-500 stranded passengers, habang sa Bato, Cebu naman ay mayroong 300 stranded na pasahero. May mga naantalang biyahe rin sa Albay at Sorsogon, Western at Southern Leyte at Surigao del Norte. Bukod sa mga pasahero ay pumalo na rin sa 1,000 ang bilang ng mga rolling cargoes at mahigit 100 vessels na hindi nakaalis sa mga pantalan. Ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Maraming salamat Ron Lopez. Samantala, doon po naman sa Heritage Zone ng Marikina City, meron daw pong mga matinding na apektuhan na tinamaan naman ng ipo-ipo. Alamin po natin mula kay Radyo Patrol 44, Henry Atwelan. Henry? Yes, Henry, no? Malaking pinsala itong iniwan ng malabuhawing hangin na tumama sa Heritage Zone ng Marikina. Ayon kay Mayor Marcelino Teodoro, bukod kasi sa century-old na nabunot na puno sa lakas ng hangin,
natungkab din yung mga bubungan ng Cultural Center ng lungsod sa bahagi ng Kalumpang. Umaabot din hanggang sa public market ng lungsod itong malakas na bugso ng hangin na nabagsakan din ng mga kawod ng kuryente dahilan para makuryente din yung dalawang katao na nasunog ang katawan. Isa rito yung nasa kritikal na kondisyon na patuloy na ginagamot naman sa Amang Rodriguez sa hospital. Bukod pa rito yung mga nasirang sasakyan na nabagsakan ng mga yero mula sa 20 bahay na pininsala ng malabuhawing hangin. Sa ngayon wala pa talagang halaga dahil napakahirap sapagkat hindi lang mga gusali o struktura ng pamahalaan ang napinsala ng bagyong ito. Ngunit higit sa lahat ay yung mga pribadong kabahayan. Sa kahapon, tinataya naming may 20 kabahayan ang napinsala nitong malakas na hangin. Yan ang tinig ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro. Ito ang Radyo Patrol 44, Henry Huelan, ABS-CBN News, TGMM. Maraming salamat sa report tungkol po sa Marikina. So, ipo-ipo, no? Bibihira yan, ipo-ipo na buhawi. Buhawi ba yun? Ipo-ipo mas malaki, no? Buhawi, mas malaki ba ang buhawi? Yun. Ang ipo-ipo, water-based. Ang buhawi, land-based. Ayun, kaya maraming nasira na mga bahay. At least 20 na mga bahay yung tinamaan ng buhawi dyan sa Marikina. Samantala, sa pagkakaroon ito, makakausap po natin ang gobernador ng Isabela, si Governor Faustino D. Jr., Governor Bogie D. Magandang hapon po, Gov. Magandang hapon sa Henry at magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kamusta naman po sa inyong probinsya yung iniwan na maaring iniwan na pinsala nitong bagyong Ompong? Kaninang umaga lang po ay ang marching order po natin ay maklear po natin at maging passable ang ating pong mga kalsada, ang ating national highway sa boundary ng Nueva Vizcaya, ang bayan po ng Cordon, all the way up po sa bayan ng San Pablo, boundary ng Cagayan ay passable na po ito as early as 6:30 this morning. At ngayon ay kagagaling ko lamang po sa Tuguegarao City na kung saan umattend po ako ng meeting kasama si Secretary Bello, Secretary Tugalia at Secretary Tolentino at nag-assess yung sa mga nangyari na tulad po ng typhoon na Ompong. Habang binabaybay po namin, patungo kitang-kita po namin sa northern part ng Isabela ay talagang nasira. Ang laki po ang naging pinsala dulot ng Ompong sa ating pong agrikultura. Dumapa po ang ating mga mais at napakalawak na po ng ilog ng Cagayan River. Sa coastal towns po naman ay maayos naman po ang ating mga kababayan. Kaya kung tanghali ay nakakuha po tayo mga report na wala pong casualty, wala pong nai-reported na casualty sa lahat ng ating mga bayan. At kami rin po ay nasisiyahan sa report na ganyan. At ang ating pong mga local officials ay nasa kanya-kanya pong mga area of responsibility. Salamat naman po at walang casualty po, pero ang naging problema ayon nga sa inyo yung sa agrikultura. Sa mga infrastruktura, Gov? Sa ngayon, Henry, hindi pa po namin malaman at wala pa pong dumarating ng mga reports. Siguro, pagkaroon ng 48 hanggang 1 week, malalaman namin kung ano yung mga nasirang pinsala. Subalit kung pag-uusapan naman natin yung elektrisidad ng aming lalawigan, sa northern part ng 2nd District at 1st District ay wala pong kuryente. Dito sa bahagi ng 3rd District meron at hanggang Southern Isabela meron naman na po na ibalik na ang aming kuryente. Kamusta naman po yung panahon? Maulan pa ba dyan sa Isabela, Gov? Medyo tumila na ng konti yung lakas ng ulan. Mahangin pa rin po. Kaninang pag-uwi namin ng mga alas 3, alas 4 ng hapon. Hopefully, humina na ang mga hangin maya-maya hapunan para sa ganun. Pero nananatili pa rin po ang aming pakiusap sa ating mga mamamayan na kung maaari lamang wag po nang palabasin yung ating mga mahal sa buhay
alam niyo naman, Henry, yun ang problema ng aming lalawigan pagkatapos ng bagyo. Ay lumalaki yung aming mga ilog, kaya napaka-risky pa rin para po ipalabas yung ating mga maltubo, lalong-lalo na po yung ating mga. So sabi nyo na nga, medyo umapaw yung ilog. Dumadaan ata dyan pa yung Cagayan River, ano po. Yung mga nakatira doon sa mga dalampis sa tabing ilog, kamusta naman po? Na-evacuate na sila? Nasaan po sila? Opo, marami po tayong evacuate. Umabot na nga po tayo ng 27,000 ng ating pong evacuees. Sa mga low-lying areas, yung identified po natin sa mga flood na ilikas na po sila yung Miyerkules pa po. At hanggang ngayon ay nandun sila sa pangangalaga ng ating po mga local government units sa kanila pong mga evacuation center. Okay naman po ang kinakailangan mga relief goods, may supply pa naman po. Opo, na well prepared naman po since Tuesday pa lamang po talagang naganda na po ng gusto ang ating po mga local government at tuloy-tuloy naman po ang aming mga ugnayan. Ganun din po ang suporta ng mga regional offices po sa amin. So nadadaanan na po papuntang Isabela ang kalsada? Opo, kanina lamang po may reported na landslide dito po sa Dalton. Pero kung maaari lamang po, wag po nang marami nga po nagte-text sa atin, Henry, na possible na as far as Isabela is concerned, possible na po tayo. Pero pagdating po dito sa area ng Karanglan hanggang akyat ka ng Dalton Pass pababa ng Santa Fe, may mga landslide reported po kaninang umaga. Yun ang problema no? Dun sa Dalton Pass talagang landslide prone yan pero at least walang casualty dyan sa inyong lugar. Maraming salamat po, Governor. Maraming salamat din, Henry. Okay, si Governor Faustino Boji D ng lalawigan naman po ng Isabela. Okay, samantala text ng ating mga kababayan, ang sabi po ni Lynn ng Quezon City, dito po sa Riverside sa Quezon City, kaninang umaga pa walang tubig. Siguro pwede natin matawagan yung MWSS. Hanggang ngayon wala pa. Bakit? Nagtatanong ang si Lynn ng Quezon City. Samantala, meron na po kaming power dito po naman sa Central Aurora Province. Yung Baler, San Luis, Mare Aurora at Dipakulaw. Naku, salamat daw po sa pagsisikap ng Aurelco na maibalik agad ng kuryente sa pamayanan mula po kay Bim Tinyo. Dito po sa barangay Buwed, Binalonan, Pangasinan, hanggang tuhod daw po ang baha. Lunchtime nang umapaw ang ilog sa barangay Sumabnit at kagabi pa sila naka-blackout mula po kay Gigi Valdez. Diyan po naman sa Pangasinan. Okay, subukan natin kasi may report kanina na maaaring mawala ng tubig hanggang mamayang gabi. Ano po, sa ilang lugar dito sa Metro Manila, may problema ata doon sa supply ng tubig dahil iba na kulay. Parang ganoon no? Alamin po natin yan. Tinatawagan po natin ang MWSS dahil marami nga naman mga lugar dito sa Metro Manila ang walang tubig. At alam nyo na, pag walang tubig minsan nga mas mabuting walang kuryente kaysa walang tubig Pero magkasabayan no? Pag walang kuryente, karaniwan walang tubig. At napaka-importante ng tubig. Merong sa kasalukuyan, yung tubig ulan dito sa Metro Manila, ilang bahagi lamang ang umuulan dito sa Metro Manila at buti naman hindi ganun kalakas. Ano po, yung Marikina River binabantayan din sa katunayan. Meron ng mga emergency rescue teams ang nakaantabay dyan po sa paligid ng Marikina River kung sakali dahil ang Marikina River, alam nyo naman, kahit na walang ulan, minsan tumataas yan, depende sa ulan doon sa bundok, doon sa Sierra Madre. Dyan po ang bagsakan dyan sa may Marikina River, kaya binabantayan pa rin ngayon itong Marikina River kahit na hindi masyadong umuulan dyan po sa naturang lugar. Ano po?
Samantala, balikan po natin yung inisyo ng pag-asa kanina tungkol po kay Typhoon Ompong. Ang sabi nga po medyo humupa na ng bahagya itong si Ompong habang tumatahak na pakanluran west-northwest direction. Pero mabagyo pa rin po na panahon ang nararanasan dyan sa area na yan, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon sa Ilocos. Ano po, the southwest monsoon enhanced by typhoon ay magdudulot pa rin ng mga pabugso-bugsong hangin at ulan. Hindi lamang po sa Northern Luzon at Central Luzon, maging sa Western Visayas at Mimaropa area. Magkakaroon po, sabi ng pag-asa, ng kalat na mga pag-ulan at minsan heavy rains dito po sa mga lugar na ito. Kasama na po yung Bicol region at Eastern and Central Visayas. So, babala pa rin po sa ating mga kababayan sa mga lugar na yan. Hindi pa po tapos yung epekto ng bagyong Ompong, although papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon po, nasa bandang Ilocos, ano po, hindi pa rin ibig sabihin, gaganda na yung panahon sa ibang lugar na dinaanan ng bagyong Ompong. Dahil ayon nga po sa pag-asa, pati Bicol region, Eastern and Central Visayas magiging maulan pa rin dahil itong bagyong Ompong po hinihilay na tawag na habagat na nagdudulot naman ng mga pagulan. So patuloy pa rin mag-ingat yung ating mga kababayan tungkol sa epekto nitong bagyong Ompong, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na mga mangingisda. Hindi pa rin po safe na maglayag at mangisda sa karagatan, lalong-lalo na dun po sa dinaanan ng bagyong Ompong. Pagbuhos ng ulan, huwag hayaang bumuhos rin ang sakit sa inyong tahanan. Tandaan, ugaliing magdala ng payong o kapote. Maaari ring magsuot ng bota para hindi mababad sa baha ang paa. Iwasan ring mababad sa baha ang bahagi ng katawan na may sugat. Kung maaari ay uminom ng vitamin C o kumain ng mga prutas tulad ng dalanghita at ponkan o uminom ng calamansi juice para lumakas ang resistensya laban sa sakit. Kung sakaling mabasa ng ulan, siguraduhin maligo at magpalit ng tuyong damit pagdating sa bahay. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM special coverage sa bagyong Ompong. Henry Umaga Diaz pa rin po. Nasa signal number 3 pa rin po ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Pero ang Ilocos Norte at Ilocos Sur ang kasalukuyang binabagyo ngayon, ano? Ni Ompong, at wala pong kuryente pa rin sa naturang lugar, kaya medyo nahihirapan tayong makipag-ugnayan doon po sa Ilocos region. Pero maging dito sa Bulacan ay apektado rin po ng bagyong Ompong, lalong-lalo na yung tubig ulan po dulot ng bagyong Ompong mula sa norte, karaniwan dumadaos-dos yan papunta ng Central Luzon, Pampanga at Bulacan. At tignan po natin naman ang sitwasyon doon sa Bulacan sa pagitan ni Gobernador Wilhelmino C. Alvarado. Magandang hapon po, Gov. Henry, magandang hapon sa inyo. Kamusta naman po yung inyong pagmamonitor sa epekto naman po sa inyong probinsya, Gov? Well, mukhang ngayon ay pahupa ang hangin at ulan dito at nagpapakati na lamang kami ng ilang flash flooding namin dito. Pero isang mas malaking problema na aming kinakaharap ay yung dami ng tubig na ibinaba sa Nueva Ecija, sa Tarlac, na ito'y bumababa sa Arayat. Ang Arayat natin ay malapit ang abutin ng
ng maximum capacity na 8.5. Pagka ganoon, pagbaba nito sa Candaba, walang lalabasan nito patungo ng Manila Bay, kundi sa mababang lugar ng bayan ng Kalumpit at Hagunoy, definitely babahain kami rito. At ang pagkakaiba nito, mula sa baha ng July at August, this time puno na rin ang ating mga dam. At ang ating Angat Dam, ang Ipo Dam, nagpapatapon sa Bustos Dam. At sa ngayon, tuloy-tuloy ang 160 cubic meters per second na patapon ng Bustos Dam. At nag-overflow na rin ang ating rubber check gate. Ang ibig sabihin nito, dalawa ngayon ang panggagalingan ng tubig. Bukod sa Arayat, meron pa tayo sa dam. Kaya nangangamba kami na mas malaki ang darating na pagbaha. Itong darating na mga 3 araw na ito. At ito isasalubungin pa ng tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So bukod po sa tubig ulan, yung mga tubig galing dito sa norte, yung po ang problema. So kamusta po inyong paghahanda, lalong-lalo na dun sa mga lugar, sa mga bayan halimbawa ng Hagonoy na maaring maapektuhan ng husto dito po sa tubig baha na ito? As early as yesterday, sapagkat nakita po namin ang rainfall natin, ang projection, nasabihan na po natin ang mga low-lying areas, yung mga dating binabaha, because there is no area na po pwedeng maging catch basin at babaan in the whole of Central Luzon except the area in Kalumpit and Hagunoy, na yung pong nasa 2-story building, yung nasa ibaba, pwede na nilang itaas yung kanilang mga gamit sa second floor. At yun naman po na meron lamang isang palapag, ay po pwede naman silang makitira sa kanilang kapitbahay na merong second floor. At yung pong nasa geohazard areas po natin, tabi ng ilog, na ngayon ay nasa evacuation center, ay pinanapalagi na po natin sila na manatili dito sa ating evacuation center, maghintay ng 2-3 araw. At diyan po bumababa ang galing sa Arayat at tuloy-tuloy na tubig na nanggagaling sa Bustos